Can we invite you all to stand and let's sing this song, All Things New. Truly that God is the author of new things in this world. Amen. So come on, let's worship Him today. Let's clap our hands to Jesus. Yeah. Turn into dancing, Lord. Take a broken vessel, put it back together, Lord. You can take the scar and turn them into something new. Therefore, every moment you have ended, that's just what your goodness does. You make all things new. You make all things beautiful. Jesus, you once again defeated death, and now I live. You make all things new. Burst into the darkness, shining like the break of day. Cutting to the silence, I can hear the sound of change. Things that have been burned, you are resurrecting me again. Every prayer you remember, through it all you promises. You make all things new. You make all things beautiful. Jesus, you once again defeated death, and now I live. You make all things new. Diyos ang hari ng kaluwalhatian. Amen? So come on, let's all clap our hands for Jesus today.
Diyos na makapangyarihan. Lahat ng mga lahi at mga labi, sila'y nagsasabi, ikaw ang hari ng kaluwalhatian. Siya'y nagmula sa walang hanggang Ama, kaharian na'y walang wakas. Sa kalagitnaan ng unos, inalma mo ang mga alon, kabayabaan mo ang tumalon. Ikaw ang hari ng kaluwalhatian. Diyos na makapangyarihan. Lahat ng mga lahi at mga labi, sila'y nagsasabi, ikaw ang hari ng kaluwalhatian. Tunay mo ang buhay mo, sa krus ikaw ay pinako, ngunit kamatayan mo'y nabigo. Inalay mo ang buhay mo, sa krus ikaw ay pinako, ngunit kamatayan mo'y nabigo. Hari ng kaluwalhatian. Diyos na makapangyarihan. Lahat ng mga labi at mga labi, sila'y magsasabi, ikaw ang hari ng kaluwalhatian. Ikaw ang hari ng kaluwalhatian. Pangalan ko'y tanyag at makapangyarihan. Lahat ng mga likha iyong gawa, sila'y magsasabi, ikaw ang hari ng kaluwalhatian. Ikaw ang hari ng kaluwalhatian. Hari ng kaluwalhatian. Yes, Lord, we can sing, praise your name in this place. Halina at matuloy, itaas ang ngalan ng Panginoon. Sa Kanya ay umawi, ibagi mga paghahari ng Diyos. Luluhodan sa daigdigan ang mga langit at lupa. Si Jesus ay ipapahayag, siya ang Diyos na dakila. Isigaw sa lahat ng dako, makinig ang mga nilalang. Kay Jesus tayo ay sumuko at mapabilang sa Kanyang kaharian. At mapabilang sa Kanyang kaharian. Sa ilaw ng aking bayan, ang tubig at tinapay ng buhay. Ang Diyos ng Pilipinas ay ang Diyos ng liligtas at magpawalang hanggang Panginoon. Halina at pagpuri,
Siya ang Diyos na dakila. Isigaw sa lahat ng gato, makinig ang mga nilalang. Kay Jesus tayo ay sumuko at mapabilang sa kanyang kaharian. At mapabilang sa kanyang kaharian. At mapabilang sa kanyang kaharian. Yes, malakas na palakpak sa amin, Panginoon. Yes, we praise you, Jesus. We worship you, God. Yes. Yes. Tunay nga ng Diyos na naghahari sa buhay natin. Amen? Amen. So this time, let's continue to praise Him. Let's continue to adore His holy name in this place. Amen? Tunay nga nakahanga-hanga ang pangalan ng ating Panginoon. Amen? Yes, Jesus, we worship you. Kahangahangang pangalan, hindi matutugbasan ang iyong kadakilaan, ngayon at kailanman. Dakila ang pangalan ng Panginoon. Sa bawat oras, sa lahat ng panahon, sisigaw, ihahayag, Dakilang pangalan ni Jesus. itataas, itatanghal. Dakilang pangalan ni Jesus, isisigaw, ihahayag. Dakilang pangalan ni Jesus, itataas, itatanghal. Dakilang pangalan ni Jesus. Aming Diyos at Hari, tagapagligtas, lahat ng salinlahi sabay na ibibigkas. Dakila ang pangalan ng Panginoon. Sa bawat oras, sa lahat ng panahon, isisigaw, ihahayag. Dakilang pangalan Sige po, itas natin ang pangalan ng ating Panginoon. itatanghal. Dakilang pangalan ni Jesus, isisigaw, ihahayag. Dakilang pangalan ni Jesus, itataas, itatanghal. Dakilang pangalan ni Jesus, isisigaw, ihahayag. Dakilang pangalan ni Jesus, itataas, itatanghal. Dakilang pangalan ni Jesus, ang Hari Jesus, may-ari ng lahat. Papuri sa'yo at aming pagsamba. Ang Hari Jesus, may-ari ng lahat. Papuri sa'yo at aming pagsamba. Isisigaw. Sige po, isigaw natin ang pangalan ng Panginoon. Pangalan ni Jesus. Yes, Lord, napakadakila mo sa aming buhay. Dakilang pangalan ni Jesus, isisigaw, ihahayag. Dakilang pangalan ni Jesus, itataas, itatanghal. Dakilang pangalan
papuri sa'yo at aming pagsamba. Ang Hari Jesus, may-ari ng lahat, papuri sa'yo at aming pagsamba. Purihin ka, O Diyos, magpakailanman. Hallelujah, hallelujah. Purihin ka, O Diyos, magpakailanman. Hallelujah, hallelujah. Purihin ka, O Diyos, magpakailanman. Sige po, awitan natin ang ating Panginoon. Ang simula at katapusan, hindi ka nagmamaliw, katapatan mo'y wala hanggan, ang kabutihan mo'y magpagkailanman. Diyos, ang kabutihan mo, yes Lord, ay magpagkailanman. Ikaw ang simula, ang katapusan, hindi ka nagmamaliw, katapatan mo'y wala hanggan, ang kabutihan mo'y magpagkailanman. Ang kabutihan mo'y magpagkailanman. Ang kabutihan mo'y magpagkailanman. Sige po, awitan natin ang Panginoon. Mag-alay tayo ng awit sa Kanya. Luwalhati ka. Come on, let's raise your voice unto Him. Yes, Jesus. Oh, we praise you, God. Dakilang ang Panginoon. Luwalhati ka. Salamat sa napakatamis mong presensya, O Diyos, sa umaga, sa araw na ito, O Diyos. Tinatanggap namin ang iyong presensya sa buhay namin. Lord, continue to pour out your presence, O God, upon our lives, Lord, as we continue to honor you, as we continue to lift up our voice, O God, to worship you, O God, to worship you wherever we are right now, Lord. Let your presence be always tangible, O God. Maramdaman namin, masapik kami, O Diyos, sa presensya mo, sa araw-araw ng buhay namin, at sa aming pagpupuri at pagsamba sa iyo. Thank you, Lord. Thank you, Father God. Thank you, Jesus, for giving us this day to express our thanksgiving for all your goodness and grace upon our lives, Lord.
Ngayon taon, we allow you to be the Lord over our lives, O God, over our decisions, over our families, our businesses, our work, and even over our relationship. Lord, Ikaw ang siyang manguna sa buhay namin. We trust in you. We know that the past has its issue. And we know that the future has its uncertainties, Lord. But you have said that in your presence, there is fullness of joy, Lord. And in your right hand are pleasures forevermore, O God. And we hold on to that promise, O God, right here and right now, Lord. We believe in that promises. We give you honor, God, and we give you praises, for you are great. In Jesus' name, amen and amen. Hallelujah! Let's give thanks to our great God. Wow! Happy Sunday, everyone. Sabi mo nga sa katabi mo, happy ako at nakita ulit kita ngayong araw na to. Amen. Welcome to our Sunday celebration. Welcome sa lahat na nag-join sa atin ngayon. Be it in different time slots, madaling araw man, umaga, hapon o gabi. God's presence and favor is always available for us anytime and anywhere. Amen? So, remind ko lang tayo na meron tayong 4 parts ng ating Sunday celebration. Una is ang ating praise and worship. Yung nauna natin ginawa. Praise and worship, it connects us to the presence of God. Next is our communion. It connects us to the healing power of God. Next is our giving. It connects us to the blessings of God. And last is our word of God, which connects us to the wisdom and instructions of God. Sana wag natin i-miss ang bawat parte ng ating celebration. Amen? Para makuha natin yung full package ng blessing ng Lord para sa buhay natin. Amen? Yes. So, ngayong umaga, ngayong araw na to, gusto ko lang kayong dalhin sa verse na to in Luke 10, verse 38 to 42. Napakagandang story about Mary and Martha. Nung pumunta si Jesus sa bahay nila, sabi dito in verse 38, as Jesus and the disciple continued on their way to Jerusalem, they came to a certain village where a woman named Martha welcomed him into her home. Her sister Mary sat at the Lord's feet, listening to what he taught. But Martha was distracted by the big dinner she was preparing. She came to Jesus and said, Lord, doesn't it seem unfair to you that my sister just sits here while I do all the work? Tell her to come and help me. But the Lord said to her, my dear Martha, you are worried and upset over all these details. There is only one thing worth being concerned about. Mary has discovered it and it will not be taken away from her. Wow! In this account, nakita natin that Mary recognized kung sino yung pumunta sa bahay nila, di ba? Mary recognized Jesus. This recognition means she knew the nature of Jesus and his intention, bakit siya nagpunta sa bahay nila. Amen. Alam ni Mary na may instruction or may word na ibababa si Jesus, kaya nagpunta ito sa bahay nila so that si Mary, naset niya yung priority niya. Anong ginawa niya? She listened. Amen. So sa verse 41 and 42, makikita natin doon na yung umupo si Mary sa paanan ni Jesus. Diba? Ang sabi doon, as Mary listened to Jesus, she discovered the only thing being concerned about. Diba? Merong ibinaba si Jesus na instruction, may direction na binababa sa atin si Jesus. Diba? Kung kay Mary may binababa siyang direction, sa atin ngayon 2021, may binababa ding direction si Lord para sa buhay natin. Amen? Ang tanging gagawin lang natin ngayon is just to listen and listen carefully. Sabi nga may question ako. Ang question ko is, which voice are you going to hear this year? Kaninong boses ba yung gusto mong pakinggan at pinapakinggan mo ngayong taon na to, na 2021? Because the same voice that we allow to hear this year is the same voice na binibigyan natin ng authority sa buhay natin. Naniniwala ba kayo dyan? Kaya kung sinasabi natin that God has authority over our lives, He should be our top priority. Amen? Sabi mo sa katabi mo, si Lord ang priority ko. Yan. Kaya congrats kapatid, you made the right choice to join us in our Sunday celebration today. Wow! So congratulations everyone.
at kayo ay kasama namin ngayon sa ating Sunday celebration. So dadako na po tayo sa ating second part of our celebration, which is communion. Pwede na po ibigay ng mga ushers natin ang kanilang communion elements. Kahangad ng pangalan, hindi matutumpasan ang iyong kadakilaan, ngayon at kailanman. Dakila ang pangalan ng Panginoon. Sa bawat oras, sa lahat ng panahon, isisigaw, ihahayag, dakilang pangalan ni Jesus. Itataas, itatanghal, dakilang pangalan ni Jesus. Aming Diyos at Hari, tagapagligtas, lahat ng salinlahi sabay na ibibigkas. Dakila ang pangalan ng Panginoon. Sa bawat oras, sa lahat ng panahon, isisigaw, ihahayag, dakilang pangalan ni Jesus. Itataas, itatanghal, dakilang pangalan ni Jesus. Isisigaw, ihahayag, dakilang pangalan ni Jesus. Itataas, itatanghal, dakilang pangalan ni Jesus. In Isaiah 53 verse 5, it says here, "But he was pierced for our rebellion, crushed for our sins. He was bitten so we could be whole. He was whipped so we could be healed." On the cross, He paid our rebellions and gave us peace. Amen? Our sins with forgiveness, our brokenness with wholeness, and our sickness with healing. He did all that because of His love for us. Let us take this element with joy and victory. Amen. Let us pray. Lord, we thank You for Your goodness and Your grace upon our lives. Tinanggap namin lahat ng victory and blessings na kalakip ng pag-take namin ng communion elements ito. We glorify Your name, Lord, and be magnified in our lives. This we pray in Jesus' name. Amen. Kainin po natin ang tinapay at inumin natin ang laman ng saro. Isisigaw, ihahayag, dakilang pangalan ni Jesus. Itataas, itatanghal, dakilang pangalan ni Jesus. Isisigaw, ihahayag, dakilang pangalan ni Jesus. Itataas, itatanghal, dakilang pangalan ni Jesus. Ang Hari Jesus, may-ari na lahat, papuri sa'yo ang aming pagsamba. Dumako na tayo sa ating pagbibigay. Meron tayong dalawang sobre. Ang brown envelope natin is for tithes and offering, and then white envelope natin is for seed to the messenger. May babasahin lang tayo, found in 2 Corinthians 9 verse 8 to 11. It says here, God can pour on the blessing in an astonishing ways
so that you're ready for anything and everything. More than just ready to do what needs to be done. As one psalmist puts in, he throws caution to the winds, giving to the needy in reckless abandon. His right living, right giving ways never run out, never wear out. Wow! This most generous God who gives seed to the farmer that becomes bread for your meals is more than extravagant with you. He gives you something you can then give away, which grows into full form, lives, robust in God, wealthy in every way, so that you can be generous in every way, producing with us great praise to God. Amen. Sabi dito, pinagpapala tayo ni Lord para tayo din ay magbigay. Kanino? Sa mga needy. Hindi lang sa mga needy, kundi ibigay natin kung anong nararapat para sa Diyos. Amen. God is so generous, God. Amen. Naniniwala ba tayo doon? He will bless us generously so that we can be a blessing to others, and also we can give Him back kung ano ang nararapat sa Kanya. Amen. Sana ngayong taon, we will live a life with right living and right giving. Sabihan mo nga sa katabi mo, right giving. Dahil kapag nangyari ito, ang pangako niya is, we will never run out. Wow! Sinong gusto nun? Hindi tayo mauubusan ng ibibigay. Ako gusto ko yon. At sabi dito, we will never wear out. Hindi tayo mapapagod magbigay para sa glory ni Lord. Amen? So itaas natin ang ating mga envelopes and we will declare a prayer. Lord, thank you for all your blessings you generously given us this year, O God. Salamat sa pagbuhos mo ng iyong pagpapala sa aming buhay so that we can live a life na kami ay simbolo at sisidlan ng iyong pagpapala. We claim your favor and divine appointment for our lives this year 2021. In Jesus' name, Amen. Maaari na po natin ibigay ang ating mga ikapo. Dara na, mabuti natin ang pagpapala niya. Dara na, maging pagpapala isang iba. Sige lang, pumatong ka lang, turunin mo na ang iyong sisiglan. Basta't magtiwala ka lang, may parating pa pagpapala niya. We are God's symbol and source of blessings, advancing the kingdom of God in the communities and nations. Ako ay nagdedeklara ng matatag na pananampalataya, matatag na pamilya, matatag na bahay, matatag na kabuhayan, at matatag na simbahan. Ang buhay ko kay Kristo ay paganda ng paganda, pabuti ng pabuti, pasaya ng pasaya, paangat ng paangat, payaman ng payaman. I am SSB, I am anointed, I am gifted, I am talented, I am creative, I am productive. God's design for my life. I am a leader, I am a ruler, I am a manager, I am a champion, I am unstoppable. Ulitin ko po na prinsipo lang ang kinukuha natin dito. Not necessarily yung detalye o methodology. In other words, hindi kinakailangang inaning palay o hayop ang dadalhin natin. In our time, ito ay part ng income natin. Alin po yung temple. Ito yung lugar kung saan ka nagsisimba at kumakain ng spiritual food. Your house of refuge, your place of spiritual covering and protection. Kapag gagawin niyo po ito, gawin niyo with respect, honor, and faith. Ilagay niyo po sa malinis sa sobre at ibigay as a form of worship to God. Napakarami na pong gumagawa nito. Sana matutunan nito ng iba sa atin. And I pray that God will honor your faith and release His blessing to you for this whole year 2021. Lastly, may napakinggan akong teaching na ang first fruit daw sa Hebrew ay nangangahulugan ng promised blessing. You have a promised blessing when you give your first fruit offering.
Isang pinagpalang araw sa ating lahat. Madalas nating naririnig ang linyang, your setback is a setup. Sa tamang perspektibo o pananaw, ang pag-atras ay isang buwelo para mas makatalon ka ng mataas. In connection with our declaration that 2021 is the year of divine appointment, I want to share this topic to you, and it is entitled, Your Disappointment is Divine Appointment. Dalawang title sana ang pinagpipilian ko. Ang isa ay, The Worst of Time Can Be the Best of Time. Ang mga pangit na karanasan ay may dalang kabutihan sa mga taong tama ang isip at pananaw. Lagi kong sinasabi na sa Diyos ay walang tapon at walang nasasayang na karanasan. Matuto tayo magpasalamat hindi lang sa mga nagbukas na pintuan, kundi sa mga sinarahan niyang mga oportunidad. Hindi lang ang mga friends ang blessing sa atin, pati mga enemies at pasaway ay blessings din. Lagi silang may papel sa buhay natin. Kailangan natin ang mga papel de liha para kuminis ang mga rough edges ng ugali natin. Hindi lang mga papel de lana. Alam niyo ba ang lana? Bicol yun ang langis. Mas gusto ko ang liha kaysa lana. Mas mabuting kinokorek kaysa inuuto ka. The worst of time of the Israelites ay noong sila ay na-corner ng mga Egyptians. They were in the dead end. Red Sea na ang kaharap nila at wala na silang mapupuntahan pa. But their worst of time became their best of time. They have experienced the biggest miracle of all time. God in His wisdom ay intentional minsan sa mga problema na ating pinagdadaanan. Sa Judges 2:21, sabi ng Diyos, I will no longer drive out the nations that Joshua left unconquered when he died. Hindi niya ipinaubos kay Joshua ang mga kalaban. Kung ipinaubos na sana, di sana'y wala ng problema ang mga susunod na henerasyon nila. At yan ang gusto natin, sa totoo lang, yung wala tayong pressure at problema sa buhay. Hanggat maaari, ayaw nating pagdaanan ng mga anak natin ang mga pinagdaanan nating sakripisyo at hirap sa buhay. Kaya ayaw natin silang nahihirapan. Ayaw natin silang i-train, maglikpit man lang ng pinaghigaan. Ayaw natin silang turuang maglaba at maghugas ng pinagkainan. We are actually raising a generation na mga tamad o batugan. Bakit tayo noong grade 5 pa lang marunong na maglaba at mamalansya? Ngayon, ang mga anak natin, puro ML ang alam. I came to realize, hindi po yan ang wisdom ni God. Judges chapter 3 verse 2. He did this to teach warfare to generations of Israelites who had no experience in battle. Ayaw ng Diyos na walang experience ang next generation kung paano makipaglaban sa buhay. Kapag hindi natin naturuan ang mga kabataan, kawawa sila pagdating ng araw. At kahiyaya sila kapag nakikituloy sa ibang bahay, kung hindi man lang sila makatulong sa gawaing bahay. Pag naupo pa sa sofa ay nakataas ang mga paa habang nanonood ng TV at nakatutok sa kanya ang electric fan. Yan po ay nuggets of wisdom, mga kapatid. Your disappointment is a divine appointment. Kamakailan ay napanood ko ang inauguration ceremony ng bagong elected president at vice president ng Amerika. It was a historic and momentous event. It marks the beginning of a new era for the United States of America. Napag-alaman ko, hindi pala madali ang buhay at pinagdaanan ni President Joe Biden. Ngunit ngayon siya ay isa ng most powerful man on earth. Naranasan niya maaksidente na ikinasawi ng kanyang asawa at anak at marami pa siyang pinagdaanang trahedya sa buhay. And as I was reading my Bible lately, I came across with a similar event in the book of Genesis. It was when Joseph the dreamer was installed as the prime minister of Egypt. It looked like an inauguration ceremony to me, kung saan si Joseph ay ginagayakan, binibihisan, pinaparangalan as the royal prince of Egypt. Nakakapanindig balahibo din ang senaryo. Ito'y matapos niyang ipaliwanag ang panaginip ng Pharaoh at makumbisi niya ang Pharaoh sa inilatag niyang economic plan for the next 14 years of the entire kingdom. Babasahin ko ang talata sa Genesis 41 to 44. Sabayan niyo po ako. Pharaoh said to Joseph, I hereby put you in charge of the entire land of Egypt. Grabe itong promotion sa isang kagagaling lang sa preso. Di po ba? Then Pharaoh removed his signet ring from his hand and placed it on Joseph's finger. He dressed him in fine linen clothing
and hung a gold chain around his neck. Nai-imagine nyo ba ang bigat ng 24 carats gold na isinuot sa kanya? Then he had Joseph ride in the chariot reserved for his second in command. And wherever Joseph went, the command was shouted, "Kneel down." So Pharaoh put Joseph in charge of all Egypt. Pambihira, si Pacman pag dumadaan, pagkatapos ng laban, kinakawayan lang. Pero si Joseph ay niluluhuran bilang paggalang. Ang tindi, di ba? Ito pa, verse 44. And Pharaoh said to him, "I am Pharaoh, but no one will lift a hand or foot in the entire land of Egypt without your approval." Nakakapanindig balahibo talaga. Biruin nyo, lahat ng desisyon sa kaharian ay dadaan muna sa approval niya. Pambihira talaga. In an instant, Joseph became a very powerful man in Egypt. Kung nakapost ang event na ito sa FB ngayon, sigurado magiging trending at babahain ng mga likes and comments. Tad-tad ng mga reaksyon at emoji na maraming thumbs up, madaming likes, at bold letters na congrats. Baka sabihin pa ng iba, how to be you? O kaya, sana all. Pero sa mga nakakaalam ng background ng buhay niya, his life is actually a life full of disappointments. Hindi ka mapapasana all at lalong hindi mo sasabihin how to be you noong siya'y nagdaranas ng hirap at dusa. Mag-rewind nga tayo sandali. Paano ba siya nakonekta at nakilala ng Pharaoh? Ganito ang kwento. Ang butler o taga-tikim at taga-tagay ng alak ng Faraon ay minsang nagkasala at nakulong. At naging kakosa ni Joseph sa bilibid. Siya ay nanaginip noon at na-interpret din ito ni Joseph at nagkatotoo. Nabalik siya sa kanyang pwesto, pero bago magpaalam sa mga kasamahang preso, ay may binitawang pangako ay Joseph na tutulungan siya kapag siya ay nasa palasyo na. Bagay na inasahan din ni Joseph. Ngunit ang pangako na yon ay napako. Nakalimutan niya si Joseph ng halos 2 taon. Joseph must have been disappointed with him, for sure. Kung hindi pa nanaginip ang Pharaoh at nagpapahanap ng makapagpapaliwanag nito, hindi niya maalala si Joseph. Siya ang nagkonekta kay Joseph sa Pharaoh. Dinideklara ko sa inyo ngayong 2021, may mga taong makakaalala sa inyo. May mga taong nangako sa iyo na babayaran ka, na susuportahan ka, na papag-aralin ka, na bibigyan ka ng puhunan, na tutulungan kang makalabas ng bansa. Matutubad ito sa iyo ngayong 2021. Magkakaroon ka din ng mga divine connections na magbubukas sa iyo ng mga bagong opportunities ngayong 2021. Tanggapin niyo po ang deklarasyon na yan in Jesus' name. Bakit nga ba nakulong si Joseph? Ano ba ang kanyang naging kaso? Siya ay naparatangan na ng rape ng asawa ng kanyang amo. Bagay na hindi niya naman ginawa dahil may takot siya sa Diyos at napakataas ng kanyang respeto sa kanyang boss. Para siyang nataniman ng ebidensya dahil hawak-hawak ni Mrs. Potiphar ang balabal na nahablot sa kanya. Hayun, convicted agad siya at diretso sa kulungan. Agad-agad sentensyado ng reklusyon perpetua. He must have been devastated and very disappointed that time. The worst of time ever in his life. Paano naman siya nakapunta sa bahay ng kanyang among si Potiphar? Nabili siya ni Potiphar bilang alipin sa mga slave traders na mga Ismaelita. Sino itong mga Ismaelita? Sila yung mga traders na bumili kay Joseph mula sa mga kapatid niya. Sila yung papadaan noon sa lugar kung saan si Joseph ay pinagpaplanuhang iligpit ng kanyang mga sariling kapatid sa ama dahil inggit at galit sila. Siya ay pinagtulong-tulungan, binugbog, inihulog sa balon, at sa huli na isipan na lang siyang ibenta. Napakasakit, di ba? Ito yung unang disappointment na naranasan niya na nasundan pa ng ilan pa. Gumawa ang mga kapatid niya ng fabricated evidence para mapaniwala ang tatay nila na si Joseph ay nilapad daw ng mababangis na hayop at napaniwala naman nila ang pobreng matanda. Joseph was a victim of betrayal and injustice. Ang napakahirap isipin na siya'y nagdusa na wala naman siyang ginawang masama. Si Joseph ay matino at mabuting tao. Buti ka mo kung siya'y pasaway at basag ulo. Pero siya'y mabait, masipag, magaan sa mata dahil napaka-organisadong tao niya. Siya isang asset at hindi liability. Lahat ng mga nadidikit sa kanya ay sumasagana
dahil sinasamahan siya ng Diyos. Kaya't kung bakit dumanas pa rin siya ng ganon, kabigat na problema, yun ay isang bagay na mahirap maintindihan. Kung bakit pinahintulutan ng Diyos sa kanya na mangyari. Kung tayo kaya ang nasa kalagayan niya, sinaktan, trinaydor, ibinenta, naging alipin sa ibang bansa, naakusahan ng isang krimen na hindi naman niya ginawa, nakulong ng 13 years na wala man lang dalaw dahil wala naman siyang mga kamag-anak sa Egypt. Napakasaklap, di ba? Kung tayo ang nasa kalagayan niya, hindi kaya tayo madidepress? Hindi kaya tayo magwawala? Hindi kaya tayo magdududa at magtatanong kung may Diyos pa talaga? Kung taga LGGM ka at nakakaranas ka ng ganitong mga challenges, baka sabihin mo, ganito ba ang paganda ng paganda, pabuti ng pabuti, at pasaya ng pasaya? Ganito ba ang maging simbolo at sisidlan ng biyaya? Bakit ako nagka-COVID samantalang halos gabi-gabi kami nagkukumunyon sa bahay? Lagi kami nagpa-family altar. Bakit wala pa rin ang aking breakthrough na hinihintay? Nasaan ang ani ko sa mga tinanim ko? Nasaan ang resulta ng aking kababatak? Nabatak na nga ang hinuhulugan kong sasakyan. Bakit nangyayari ito? Bakit nangyayari yan? I'm here to tell you mga kapatid that your disappointment is a divine appointment. The worst of time can be the best of time. Everything that is happening is part of the plan. Everything that is happening is serving a purpose. Kapag pinagtahi-tahi natin ang mga pangyayari kay Joseph, every moment links to the other. Connect-connecta ang mga pangyayari. Every disappointment was a divine appointment. Every setback was a setup. Bakit ko po nasasabi yan? Dahil ang Diyos kailanman at saan man ay hindi siya iniwan. Sa pulsa pagkabata hanggang sa siya'y tumanda, madaming beses mababasa natin sa buhay ni Joseph that God was with him. God is fully aware about everything that happened to him. Alam ng Diyos at kasama niya ang Diyos sa lahat ng kanyang pinagdadaanan. Ito rin mga kapatid ang gusto kong sabihin sa ating lahat, na ang Diyos una ay hindi nagbabago ang napakaganda niyang plano sa iyo. His gifts and His calling are irrevocable. Aware siya sa mga nangyayari sa atin. He knows all our pains. He is aware of our sufferings and disappointments. Maniwala tayo, kasama natin siya lagi. He is not only with us, He is not only for us, but He lives right inside of us. Kasama natin siya sa liwanag man o sa dilim. Kasama natin siya sa mga lungkot at saya. Sa mga tagumpay at kabiguan. Kahit pa nga sa mga panahong tayo punong-puno ng pagdududa, ay nandiyan pa rin siya. Sabi ng Biblia, anong mga mabuting bagay na sinimulan niya, ay tatapusin niya. He is the author and the finisher of our faith. Sabi ni David, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for thou art with me. Thy rod and thy staff, they comfort me. What are your struggles, mga kapatid? Have you lost a loved one? Is your business not in good shape this time? Are you undergoing a financial crisis? Has there been a breakup of relationship that has happened? Are you brokenhearted? Is there a bad medical report regarding your health? Hindi ka ba pumasa sa board exam? Yung promotion na pinakahihintay mo ba ay napunta sa iba? Are you disappointed by what's happening to you? Are you disappointed by what's going on in our country? Sinasabi ng Diyos sa iyo, everything that is happening is not permanent. Weeping may last for a night, but joy comes in the morning. Everything that's happening, whether good or bad, is serving His plan. And this year 2021, you will experience a big turnaround. Makinig po kayo. Kung hindi man pa sa ngayon, nagbabago ang sitwasyon ng buhay nyo, tiyak ako, kayo ang kanyang binabago. May isang may bahay, ang kinumusta ko, dahil sa kanyang asawang ang tagal na niya ng problema. At lagi silang nag-aaway dahil sobrang lasinggo at irresponsable sa pamilya. Nung kinumusta ko, kamakailan ay nagulat ako sa sagot niya. Ang sabi niya ay malaki na po ang ipinagbago ko, sagot niya sa akin. Kaya inulit ko ang tanong, kasi parang sa isip ko ay hindi niya nakuha ang tanong ko. Inulit ko at sabi ko, yung mister po nyo ang tinatanong ko kung kumusta na siya. Sabi niya, oo nga po, malaki na ang ipinagbago ko. Hindi ko na siya inaaway. Inaasikaso ko na siya at pinapakain. At binibihisan kapag umuuwing lasing sa bahay. Hindi pa rin nagbabago ang asawa niya, pero siya ang nagbago.
nagbago ang ugali niya. Sigurado ako hindi magtatagal ay magigising at magbabago din ang kanyang asawa. Tama si Apostol Pablo sa Roma 5 versikulo 3. Pakinggan niyo mga kapatid. Ikinagagalak din natin ang mga kahirapang ating tinitiis dahil alam natin ito'y nagbubunga ng pagtatyaga. Ang pagtatyaga ay nagbubunga ng katatagan at ang katatagan naman ay nagbubunga ng pag-asa. At hindi tayo binibigo ng pag-asang ito sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos na sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Sa ating mga binasang talata, mga kapatid, malaking tulong daw po sa atin ang ating mga pinagdadaanan. Nade-develop daw ang ating endurance. Lalo tayong tumitibay at tumatatag. Ito ay nagbubunga ng pagtityaga at nagigit tayong mapagpasensya habang tumatagal. Verse 4, and endurance develops strength of character. And character strengthens our confident hope of salvation. The Lord is after the development of our character. Ganito ang ginawa ng Diyos sa mga Israelites for 40 years. Ganito ang ginawa ng Diyos kay Apostol Pablo. Kahit anong panalangin niyang alisin ang kanyang thorn in the flesh, ang tugon lagi ng Diyos sa kanya ay, my grace is sufficient for thee in your suffering. Ang mga disappointments ang nagpapabago ng ugali natin. Ito ang nagpapalambot ng matigas na puso natin. Ang mga disappointments ang nagtatanggal ng mga kayabangan natin. At kapag nakita ng Diyos na handa na tayong pagpalain, katulad ni Joseph, at the right time, our disappointment will turn into a divine appointment, my friend. That is how God works, mga kapatid. He is more concerned of our character than with our blessing. Our holiness, my friend, is more important to Him than our happiness. Ang mga inaakala nating delay, detours, closed doors, and disappointments sa journey natin are actually diversionary tactics pala ni Lord in a positive sense para mas mabilis tayong makarating sa promised land natin. Ang mga naranasan nating rejection is actually a redirection para mapunta tayo sa mga tamang lugar at mga tamang tao. Lahat ng nakakakita at nakakapunta sa katedral natin marahil ay napapawaw din. Kahit nga ako hanggang ngayon ay napapawaw pa rin at namamangha pa rin. Alam ko kasi at malinaw sa isip ko na ang katedral ay isang halimbawa ng disappointment na na-turn into a divine appointment. Taong 2010, nung maranasan namin mag-asawa na hindi makapasok sa Israel. Naranasan naming ma-A to A. Hindi ko po i-explain ang buong pangyayari para makasave ako ng time. Ang hindi namin pagkapasok ay naging isang napakalaking disappointment sa amin. We felt embarrassed, we felt depressed, and terribly disappointed. Dinala po namin ang bigat sa dibdib for several weeks. Bago ang flight na yon ay marami na kaming bansang napuntahan. Meron kami mga speaking engagements and invitations na mga naka-schedule. Kahit ang biyahe namin na yun sa Israel ay all expenses paid because we are invited sa isang occasion. Nag-usap kami mag-asawa na baka ito na ang go signal ng Panginoon para ikarir namin ang pagiging itinerant ministers. Yung mag-i-speak kami kung saan-saang bansa. Yan po ang original plan namin. Dahil parang ganun kasi ang trend noon. Paramihan ang tatak sa passport at nauuso ang mga pastor pangkalawakan. Maaring ang iba ay genuine ang calling pero baka kami ay gaya-gaya lang at hindi pa yun ang plano o timing ni Lord sa amin. Dahil ano naman ang message na itatakbo namin kung tutuusin. Marami kasi ang naglilibot, wala namang message, walang outstanding testimony na masasabi. Kung nakapasok kami noon sa Israel, ay green light sa amin yon at magtutuloy-tuloy na ang aming mga travels. Dahil yon ang original plan namin. Kung nagkataon, hindi LGGM ang focus namin, kundi ay body ministry kuno, kung tawagin. So dahil hindi kami nakapasok, umuwi kaming disappointed. Sa kasagsagan ng aming disappointment, ipinanganak ang vision ng katedral ng LGGM. Yung pong aming pinukusan instead, December 2010, nabili natin ng isang 2,700 square meter lot sa abot kayang halaga. April 14, 2011, nagkaroon tayo ng groundbreaking ceremony. In grande, may banda, may kainan, at mga 400 katao ang dumating. We invited pastors from different towns of Sorsogon to ask for their prayers and declarations. Sinimulan natin right away ang pag-layout ng foundation. Na itayo ang mga poste at yun, ubos agad ang kaunti nating naipon. 2012, another problem ang dumating. Another disappointment.
Kaya't for almost 1 year, natenga at natigil ang construction natin. Nagmistulang kalawangin ang mga nakausad ng mga bakal at ng mga poste. Nagsimulang kumupas at matanggal na ang tarpaulin, kung saan ang nakadrawing doon ay perspective ng building at ang sinasabi, soon on this site will rise the Cathedral of LGGM. Kung titingnan, ang gagasusin ay napakalaki pa. Subalit, sa maniwala kayo sa hindi, May 2013, tandang-tanda ko, ang unang worship service natin, kahit kalahati pala ang ground floor ng building na may slab. Ngunit pagdating ng July 2013, natapos na ma-slab ang buong second floor at naidaos natin ang church anniversary gamit ang buong ground floor ng building. Noon ay nagdeklara tayo na ang susunod na anniversary next year ay sa second floor natin gaganapin. Mga kapatid, hindi tayo binigo ng Diyos. Natupad ang deklarasyon. Ginawa ang anniversary sa second floor. Naalala niyo pa ba ang mga premyo natin, mga thermos, plancha, mga electric fans at sako-sako mga bigas? Nagtuloy-tuloy ang development ng building. Paunti-unting nalagyan ng mga glass windows sa front at sa isang side ng building na umaabot din ng almost 1 million ang budget. But in December 14, 2015, wedding anniversary namin mag-asawa, isang super typhoon ang dumating. Laglag lahat ng mga salamin. What a disappointment again. But a disappointment is again a divine appointment. Lalong tumibay ang faith natin. Kaya year 2017, na fully furnished ang ating building, equipped with good quality sound system, 14 na 3-tonners na aircon units, plus a generator set na kulang-kulang na 1 million din ang halaga. Hindi lang yan, lumawak pa ng lumawak ang ating property from 2,700 square meters, naging 1 hektarya na ngayon, at nakapagpatayo pa tayo ng function hall sa likod. May ginagawang CR ngayon pero hindi pa tapos dahil nagka-pandemic, na iba ang focus. Napapadar natin paunti-unti ang palibot. Nakapag-construct tayo ng magandang mission house para decent ang tirahan ng inyong mga pastor. Today, our church is now a beacon of light in Huban. It's now a landmark. It's now a legacy for the next generation. A source of strength and inspiration to many churches. We become a source and symbol of blessing. Maraming pamilya ang natutulungan natin. And as I speak today, pang-siyam na po itong wave of food distribution natin mula magka-pandemic. We are impacting many lives of children, young people, and families. What if hindi kami nakaranas ng ganong disappointment sa hindi namin pagkapasok sa Israel? Paano kung walang mga pagsubok at bagyong dumating? Mga kapatid, what the enemy have intended for evil, God intended it for good. Our disappointment were actually divine appointment. Our setbacks were actually a setup. Our rejection was actually a redirection. Ngayon, may bago tayong proyekto. Panibagong challenge ng faith natin. Gagawa tayo ng worship center sa Santa Magdalena. Ang Santa Magdalena pala ay kung tawagin ay the hidden paradise of Sorsogon. Ngayong linggo, bibili tayo ng tricycle para may service sa gawain doon. Mula February hanggang summer, mga kapatid, tatapusin natin ang isang simbahan katabi ng isang beach resort. Kasama ko pa rin ba kayo sa laban na ito? Maraming beses akong kumatok sa inyo para sa mga misyon natin sa labas ng LGGM. Ngunit sabi ng Bible, huwag tayo magsawang magtanim, especially to the household of faith. Kaya tulungan niyo uli ang gagawin nating pioneering work. Hindi lang sa Santa Magdalena, pupuntahan din natin pati Matnog. Bakit malakas ang ating loob at kumpiyansa akong mangyayari lahat ito, mga kapatid? Ito ay dahil napatunayan na natin na kapag ang Diyos ay magbigay ng vision, ito ay may kasamang provision. Kapag may plano, may pondo. Kapag may project, may budget. Kaya kahit pandemic at nakaranas tayong lahat ng disappointment, we will turn it into a divine appointment. Yan po ngayon ang direction natin, to go back to our humble beginnings, to go back to pioneering, to go back to church planting. Our disappointment with this COVID-19 is a divine appointment. We will continue to be a symbol and source of blessing. Let me end this topic with this story. May isang Kristiyano na bukod tangi nakaligtas sa isang lumubog na barko. Napadpad siya sa isang isla na walang katao-tao. Grabe ang kakapray niya na sana ay may mag-rescue. Pero lumipas sa mga araw at linggo, walang dumating na saklolo. Sa sitwasyong ito, naisip niya, nasaan ang Diyos? Bakit hindi niya sinasagot ang aking panalangin?
Doon ay natuto siyang mabuhay sa kahit anong mapulot niyang pwedeng kainin. Naisipan niyang mag-imbak ng pagkain na iniimbak niya sa isang pinagtiyagaan niyang kubol na gawa sa kawayan, kahoy, na ang bubong ay damo at dayami. Para lang siya ay may masisulungan kapag umuulan. Isang araw, nanguha lang siya ng makakain, di kalayuan. Noong siya'y pabalik na, naabutan niyang nasusunog ang kanyang kubo. Nauwi sa abo lahat ng kanyang pinagpaguran. Maluha-luha at buong panlulumod niyang pinagmasdan ang kanyang naaabong tirahan. Lalong tumindi ang kanyang naramdamang disappointment sa kanyang dibdib. Pagkalipas ng ilang oras, may narinig siya at nakitang paparating na speedboat. Mga tauhan ng Coast Guard pala. Mga rescuer ang mga dumating. Wow! Pagdaong nito, nayapos niya ang mga ito sa tuwa niya. At sabay tanong, paano niyo ba ako natuntun dito? Paano niyong nalaman na nandito ako sa island na ito? Sabi ng mga Coast Guard sa kanya, nakita namin mula sa malayo ang makapal na usok na ginawa mo. Kaya nalaman namin na nandito ka. Sinong mag-aakala na ang pagkasunog pala ng kubo na nagdulot ng sobrang disappointment sa kanya ay divine appointment pala. A problem became a blessing. The worst of time became the best of time. Mga kapatid, cool ka lang. 2021 could be your most awaited time. Hawak ka lang, huwag kang bibitaw. Kung may bibitawan ka man at pakakawalan, yan ay ang iyong pananampalataya na ngayong taon, babaguhin ni Lord ang iyong sitwasyon. God bless you and have a nice day. Yes, Lord, we continue to praise your name in this place. At mapuri, itaas ang ngalan ng Panginoon. Sa Kanya ay lumawi, ipagdiwang ang paghahari ng Diyos. Luluhodan sa daigdigan ang mga langit at lupa. Si Jesus ay ipapahayag, siya ang Diyos na dakila. Isigaw sa lahat ng dako, makinig ang mga nilalang. Kay Jesus tayo ay sumuko at mapabilang sa kanyang kaharian. At mapabilang sa kanyang kaharian. Sa ilaw ng ating bayan, ang tubig at tinapay ng buhay. Ang Diyos ng Pilipinas ay ang Diyos na nagliligtas at magpawalang hanggang Panginoon. Halika at magpuri, itaas ang ngalan ng Panginoon. Sa Kanya ay umawi, ipagdiwang ang paghahari ng Diyos. Iluluhodan sa daigdigan ang mga langit at lupa. Si Jesus ay papahayag, siya ang Diyos na dakila. Isigaw sa lahat ng dako, makinig ang mga nilalang. Kay Jesus tayo ay sumuko at mapabilang sa kanyang kaharian. At mapabilang sa kanyang kaharian. At mapabilang sa